Ang katotohanan, ang Islam ay hindi bago sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga dating Kristiyano, kapag nag-Muslim, hindi tama na sabihin silang nagpabinyag sa Islam. Dahil kung papasok ka sa Islam, wala naman binyagan na mga ganap. At lalong mali na sabihin sila'y nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan, tulad sa akin na dating Kristiyano nag-Muslim, ang tama na katawagan sa akin ay isang balik Islam. Bakit balik Islam? Dahil para sa atin mga kababayan na hindi pa mga Muslim, kung babalikan natin ang kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, di hamak po na nauna ito kumpara sa Christianity. Ayon sa kasaysayan ng Islam sa Pilipinas, 1380 pa lamang dumating na ang isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumating siya sa parting Mindanao at doon siya unang-unang nagpalaganap ng Islam. 1380. Kaya, pagdating sa Pilipinas, doon una siya tumuloy sa parting Mindanao. Doon siya unang nagpalaganap. Paglipas ng ilang panahon, dumating din sa atin ang 10 datos. Pinag-aralan natin ito nung nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna. Ang nakakalungkot lang sa ngayon sa Pilipinas, nakikilala lamang si Dato Puti sa suka at tuyo. Na wala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, siya ang leader ng 10 dato dahil bihasa yan sa paglalakbay sa karagatan. At dumaong sila sa parting Bisaya sa Iloilo, nakabili ng lupa kay Marikudo, na si Marikudo ang pinuno ng mga ita at nagtayo naman ng pamayanan. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang 10 datos sa Iloilo, di nagtagal ang 3 dato kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte, dumaong sa Nasugbo, Batangas. Kaya sa atin mga kababayan na may kakilalang mga taga Batangas, huwag kayong magtaka na mga Batangginya, minuminuto at oras-oras nilang tinatawag ang Diyos ng mga Muslim. Alae, alae, alae. Dahil tumagal ang 3 dato sa Nasugbo, Batangas. Mga mahal na tagapakinig, paiksiin natin ang pagsasalaysay at pagsasalarawan. Kailan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas para dalhin o introduce ang pananampalatayang Christianity? Alam nyo, mga mahal na tagapakinig, laking gulat ko nung mapakinggan ko ang kanta ni Yoyoy Villamy. Si Yoyoy Villamy, hindi siya Muslim. Pero nung mapakinggan ko ang lyrics ng kanta niya, ayon sa lyrics ng kanta ni Villamy, on March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Napansin natin, March 16, 1521 lamang, dumating ang mga Kastila upang dalhin ang pananampalatayang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Samantalang 1380, nandun na ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga namumuno ay mga raha at mga dato. Pagdating ng mga Kastila, saka lamang nila introduce ang Christianity. Kaya sa lyrics, sa kadugtong ng kanta ni Villamy, when Magellan landed in Mactan, to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu meet him on the shore to tell Magellan to go back home. Iki-Christianize ba ni Magellan ang Mactan, Cebu kung Kristiyano na ang mga tao? Kaya niya when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, dahil mga Muslim po ang tao sa Mactan, Cebu. So, sino ang nasalubong ni Magellan pagdating niya sa Mactan, Cebu?
nakasalubong ni Magellan si Dato' Lapu-Lapu sa dalampasigan. So sino si Dato' Lapu-Lapu? Isang Muslim. Hinamon ito kaagad ng away ni Magellan. Ngunit ayaw ng gulo ni Dato' Lapu-Lapu dahil isa siyang Muslim. Sabi ni Dato' Lapu-Lapu, umuwi ka na lamang. Malakas ang loob ni Magellan na hamunin si Dato' Lapu-Lapu ng away dahil sa panahon na yan, si Magellan ay nakadamit ng bakal. Kung tawagin yan sa atin noon ay kutamaya. Samantalang si Dato' Lapu-Lapu ang ginawa sa kanya, nakabahag lang ang suot. So malakas ang loob ni Magellan na labanan, hamunin siya ng laban. Walang nagawa kundi si Lapu-Lapu kundi siya labanan. Kaya sa kanta ni Villame, when the battle began at dawn, Bolos is first versus guns and cannon. When Magellan was hit on his neck, stumbled down and cried and cried. Kaya mga mahal na tagapakinig na ating mga kaubayan ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na ang pumatay kay Magellan ay si Dato' Lapu-Lapu. Kaya nga, ang katotohanan sa kabayanihan, kung tutuusin ang unang bayani ng bansang Pilipinas ay isang Muslim, si Dato' Lapu-Lapu. Hinadlangan niya. Siya ang pumatay kay Magellan na walang habas na sinasakop ang ating bansa.